Wag naman sana mga kababayan, pero ang buong mundo nagre-ready sa possible conflict na baka yon ang magiging direksyon. Kasi nakita naman po ninyo ang sitwasyon. Nag-shift na rin yung Iran sa tinatawag na economic war. Sinasabotay na niya yung lahat ng mga sources ng petroleum. Gusto niyang idamay ang buong mundo. Siguro iniisip ng Iran kung ibabaonan niya kami, isasama namin kayo sa libingan. Yon ang ang nasa isip siguro ng Iran. Idadamay namin ang buong mundo sa pamamagitan ng pagsabotahe sa lahat ng sources ng petroleum. Kaya nga po kanina sa ating balita, nag-warning na yung Saudi Arabia. Ang aming pasensya niya is not unlimited. Sabi mismo ng Foreign Minister ng Saudi Arabia. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. I-update ko kayo sa mga kakaibang mga developments ngayon, mga kababayan. Ano yan, Mr. Maravillas? Relax lang tayo. Kalma lang sa mga kaganapan ngayon. Pero importante, ma-inform namin kayo ano yung mga ginagawa ng ating gobyerno. Ito kasi ngayon yung balita, kapapasok pa lang na balita. Ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon nga pa lang, 1 o'clock in the afternoon, na balita from the Philippine Daily Inquirer, Marcos to Philippine Army, shift to external defense role amid new threats. Ano niya, Mr. Maravillas, ang bagong threats ngayon? And external ang sinasabi ng ating Pangulo, not internal. Actually, matagal na to na sinasabi ng ating Pangulo. Kauupo pa lang ng ating Pangulo, mga kababayan. Kasi di ba, yung internal threats natin na weakened na, yung rebellion, communist rebellion, humina na. Pero alam naman natin yung external threats, yung sa neighbor natin, di ba? Kaya ang sabi ng ating Pangulo, noon pa, inulit niya ngayon. Kasi kumukulo ang mundo, mga kababayan. Baka magsamantala, di natin na alam yung China, kasi siyempre ang focus ng Amerika sa Middle East conflict ngayon. Napapasabak sa tudutudong gira yung Amerika. And this could be, mga kababayan, baka lang sa ating analysis at maka yun ang nasa isip ng ating Pangulo and maka may mga intelligence reports na nasasagap baka magsamantala yung China. Di ba? That could be the premise nitong pagsabi ng ating Pangulo. But anyway, ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung balita. Yun ang mensahe ng ating Pangulo sa 129th founding anniversary celebration ng Philippine Army sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City ngayong araw na to. So sabi dito ng ating Pangulo, the President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday directed the Philippine Army to accelerate its transition. Pabilisin niya ninyo. From internal security operations to external defense, citing evolving threats that require more focus from the largest service unit of the Armed Forces of the Philippines. Di ba? Ano niya, Mr. Maravillas? Mag-World War III na? Wag naman sana, mga kababayan. Pero ang buong mundo nagre-ready sa possible conflict na baka yon ang magiging direksyon. Kasi nakita naman po ninyo ang sitwasyon. Nag-shift na rin yung Iran sa tinatawag na economic war. Sinasabotay na niya yung lahat ng mga sources ng petroleum. Gusto niyang idamay ang buong mundo.
Siguro iniisip ng Iran kung ibabaonan niya kami, isasama namin kayo sa libingan. Yun ang ang nasa isip siguro ng Iran. Idadamay namin ang buong mundo sa pamamagitan ng pagsabotahe sa lahat ng sources ng petroleum. Kaya nga po kanina sa ating balita, nag-warning na yung Saudi Arabia. Ang aming pasensya niya is not unlimited. Sabi mismo ng Foreign Minister ng Saudi Arabia. Now, going back dito sa naging mensahe ng ating Pangulo, reading between the lines, ganon ang mensahe niya. Ayan malinaw po. Speaking during the Philippine Army's 129th founding anniversary at its headquarters in Fort Bonifacio, Taguig City, Marcos told the military to build on its gains. In addressing insurgency while preparing for new challenges beyond country's borders, sa beyond country's borders na, external threats. Baka niya Mr. Maravillas gamitin naman ito ng mga DDS na propaganda na kinakaladkad ng ating Pangulo yung ating bansa sa gira. Malamang. Yun ang sabihin ng mga DDS, mga kababayan. Kinakaladkad na niya. Nagre-ready nga tayo. Alangan man matulog tayo. Di ba? Kailangan mag-ready tayo sa external threats kasi ito yung evolving threats ngayon. Pinagpapahanda, prepare for war, sabi sa Bible, mga kababayan. Sabi po sa Joel, chapter 3, verse 9. Proclaim this among the nations. Prepare for war. Yan po. Proclaim ye this among the Gentiles. Prepare for war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Wala tayo pong ligtas. Madadamay talaga. Buong mundo, mga kababayan, madadamay. Gentiles. Ang ibig sabihin ng Gentiles po, tayong mga non-Jew, Americans, Japanese, Chinese, basta non-Jew, ang tawag dyan, Gentiles. Pagkalinaw mga kababayan. Kaya tama itong ginagawa ng ating Pangulo. Sinasabihan niya yung armed forces, yung Philippine Army lalo na. Sabi ng ating Pangulo, the demands of our time call for a force that is agile, effective, and prepared to safeguard our nations across new and evolving domains. From our maritime frontiers, malinaw na sa West Philippine Sea, to the digital space, sabi ng ating Pangulo. To meet this challenge, sabi niya, this administration remains steadfast in modernizing the armed forces of the Philippines while advancing meaningful peace-building initiatives at the grassroots. These are anchored in dialogue, trust, and shared vision of inclusive progress. Marcos approved a 50 billion budget for the revised Armed Forces Modernization Program, lumped in unprogrammed appropriations of the 2026 national budget. The Department of National Defense, however, has asked Congress to shift the current modernization program of the military from a fixed 15-year implementation period to a continuous capability-based framework that will allow financing flexibility and ease requirements for long-term loans, among others. Marcos said the government was strengthening the Philippine Army's role in external defense from the comprehensive archipelagic defense concept, which enables it to perform external security operations while gradually scaling down its role in internal security. He also cited the annual combined arms training exercise Katihan to test and to refine the Philippine Army's land defense concept. Through the integration of infantry, armor, and artillery, we enhance rapid deployment and reinforce maritime defense, sabi ng Presidente. We also invest in capacity building through interagency exercises among the armed forces, the PNP, Philippine Coast Guard, and this we have been doing since 2025.
These efforts deepen coordination and readiness across all our institutions. We really have to prepare for war, mga kababayan, kasi paano? Hindi pwedeng matulog lang tayo, mga kababayan. We have to defend our country, our Filipino people, our sovereignty. Baka magsamantala po yung China. Di ba? Kasi yung ating kaibigan, yung Amerika, mga kababayan, nakatuon yung atensyon sa gira sa Middle East. O ngayon, going back sa ating mga ginagawa ng ating gobyerno sa isyu ng krisis sa petroleum, dahil sa gira po sa Middle East, ito yung latest na pahayag ng ating Pangulo. Ayan o. Crisis that is happening and the problema is that because of the war in the Middle East. So we're trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makapagbigay ng tulong. The problem is masyado na malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now. But I think so far, kahit pa paano, we will be able to soften the blow. Tama. Basta we want to keep as much as possible. Kung mag-alala ang tao, we are securing the supplies of oil, we are securing the supplies of food, and so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stack na sa langis at saka sa pagkain. Kaya yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak natin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. And so, halimbawa sa fertilizer, yun na lang, petroleum product yun. Hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin, itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. So we are adjusting well, and we want ang talagang goal namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, meron sila pa rin hanap buhay. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa, yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin yung tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Lalo na para tingnan ang Holy Week, marami nang alam natin napakaraming pagbiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So yun ang mga ginagawa ng gobyerno. Ito pa, epektibo, March 23, mga kababayan, 50% discount sa MRT, LRT, ipapatupad para makatulong po sa ating mga commuters. Ayan pa, libreng sakay nationwide. Simula second week ng April, free ride sa buong bansa sa ilalim ng service contracting ng Department of Transportation para bawas gastos. This is good news para sa mga commuters. All of government action laban sa mahal na langis. Peak hours, libreng sakay. Mas sulit ang pundo. Yan ang ginagawang intervention ng ating gobyerno. Yan, nationwide po ito, mga kababayan. Libreng sakay, 3 months libreng sakay. At posibleng mas sumaba pa. Programa po ito ng DOTR. Buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan. Di ba? May ginagawa pong intervention yung ating gobyerno. Kaya makinig kayo po sa mga announcement namin, hindi yon sa mga DDS influencers.
At saka kay Sara Duterte, puro fake news ang nalalaman noon. O, di ba? So ngayon, bakit po pinasuspinde ng ating Pangulo yung fare hike? Kasi po ang magkikinabang po ng suspension ng fare hike. Kasi tinutulungan naman yung mga jeepney drivers, may ayuda sila. 5,000 at tuloy-tuloy yun gagawin na ayuda. So wala nang rason na magpa-fare hike pa sila. Kasi sino-subsidize na ng gobyerno. Pati mga tricycle drivers, ganun din. Sa suspension ng fare hike po, may magkikinabang more than 100 million Filipinos po. Siyempre, yung gustong mangyari ng Pangulo, mas maraming beneficiaries, mas mabuti para sa atin, para sa bansa. Marami pong ayuda ang ibibigay sa mga drivers, tulong ng ating gobyerno. At yun na nga po, yung pinakita natin, yung libreng sakay. Tapos sa MRT, MRT-LRT, 50% discount pa. Effective March 23. So laking kaginawahan para sa ating mga mamamayang Pilipino. Ating pakiulay sa ating mga viewers po. Ang ganitong mga good news na papakinabangan po natin lahat, i-viral po ninyo, i-share ninyong i-share. Tama po? Para mas marami yung nakaalam, mas marami yung makaka-avail ng ganitong ori ng serbisyo. Ito pa, bagong Pilipinas, mas matibay na proteksyon at serbisyo para sa mga OFWs at mamamayan. Sa Senado nagpasa ng mahalagang panukala. Ano yan? Yan po. Mga kababayan, mga magagandang panukala, hindi yung mga kung ano-anong walang kakwenta-kwentang bill. Inaprubahan sa Senado ang ilang panukalang batas na naglalayong protektahan ang OFWs, palakasin ang law enforcement, accountability, at suportahan ang edukasyon at mga veterano. O yan o. Di ba? Mga kababayan napakagandang mga panukala. Regulasyon sa remittance fees. Ano pa? Ito, transparency sa padala ng mga OFWs. Inoobliga ang mga financial institutions na ipakita ang eksaktong halaga ng padala sa piso at bawal ang anumang hindi otorisadong kaltas. Proteksyon sa pinaghirapang kita ng OFWs. Yan. Financial education para sa mga OFWs. Naprobahan sa Senado po. Mandatory financial literacy program para hindi masayang yung kanilang mga sahod. Hindi mawaldas. Pag-iwas sa scam at pang-aabuso. Suporta sa kabuuang kapakanan ng mga OFWs. Di ba? Yan po. Mga kapaki-pakinabang na legislation po, hindi yung puro kontrobersya. Puro issue sa korupsyon, mga kababayan. Wala man paginabang tayo, masakit lang sa ulo. Di ba? Yung mga kapaki-pakinabang na mga balita, hindi na napapansin. Puro na lang kontrobersya at intriga. Kaya sabi ko, i-balance natin ang presentation natin ng mga balita kasi puro na lang sakit sa ulo. Parang wala nang nangyayaring maganda sa ating gobyerno. Yan, napakarami pong magagandang na nangyayari sa ating gobyerno. At yung ating Pangulo nga, galing dun sa sa Bataan. Nasa Bataan yung ating Pangulo. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 bagong fabricated classroom sa Maribeles National High School. Alasasin Annex sa Bataan ngayong araw. Layo ng pagtatayo ng modular classrooms na matugunan ang mga kakulangan ng classroom sa bansa. So, lahat inaasikaso ng ating Pangulo. Hindi lang yung itong krisis natin. Kasi
Kasama pa rin yung mga regular functions niya. Yung promotion ng mga teacher sa Cebu, o nandun siya. Nakita ninyo? Siksik masyado ang schedule ng ating Pangulo sa pagsasaayos po sa ating bansa. Hindi po siya nagpapahinga. Pinagkakaguluhan siya ng mga tao po. Yan. Iyawan yung mga estudyante. Di ba? Rockstar yung ating Pangulo. Ihiyawan sila. Si Sara niya, Mr. Maravillas, nandun sa Davao. Anong okasyon ito? Isang karangalan para sa akin na personal na nakadalo sa maigawad ang pagkilalang parangal sa natatanging Davaoenyo sa naginanap sa Dato Bago Awards Conferment. Yan si Sara. Sige lang pa-picture-picture at ganon. Pang-mayor lang talaga ang kakayahan ni Sara. Oh. Yan lang siya. Pagkatapos, may gana siya, may lakas ng loob na hanapan ng trabaho. Marami niyang kakulangan si PBBM. Si BBM. Siya wala man pong contribution sa Pilipinas. Puro lang puna, mga kababayan. But anyway, alam naman natin kung sino yung nagtatrabaho. Okay po? Kaya nga yung mga pasurvey po, walang maniwala sa ating mga mamamayan. Sila-sila lang ang naniniwala doon sa Pulse Asia na yung performance and trust rating mataas si Sara kaysa sa ating Pangulo. Tama po? Puro kapikian po ang alam. Anyway, palibasaan niya Mr. Maravillas, false Asia. Yun nga po. Ayan man lang po yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.